Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Lydia. Hi, Ma'am. Sabi niya, Ma'am, pwede po bang magpalit ng beneficiary? Kaya sa video na ito, yan ang ating pag-uusapan. Yes po, pwede po kayong mag-update, pwede kayong mag-change or magpalit ng inyong beneficiary sa SSS. Pero, tandaan niyo po, hindi niyo po pwedeng palitan ang inyong primary beneficiary at secondary beneficiary. Tanging ang designated beneficiary lang po ang pwede nyo pong palitan. Ang nakikita nyo po ngayon sa screen, yan po ang order of beneficiary sa SSS. Ito yung pagkakasunod-sunod ng mga beneficiary. Hindi po yan pwedeng i-reshuffle or hindi nyo po yan pwedeng ipagpalit-palit. Kapag si member po ay namatay or si pensioner ay namatay, ito po yung susundin pagdating sa kung sino ang may karapatan sa pag-claim ng death benefits. Nangunguna po dito ang primary beneficiary. Ito po yung inyong legal spouse at below 21 years old na anak. Tanging sila lang po ang matatawag nyo po na primary beneficiary. Okay, sila yung nagmamay-ari niyan ng primary beneficiary na yan. Hindi mo pwedeng sabihin, Ma'am, yung magulang ko pwede po bang yun na lang yung gawin kong primary beneficiary? Hindi po. Basta kapag sinabi na pong primary beneficiary, legal spouse mo na ito at ang iyong below 21 years old na anak. At kung meron ka ding PWD, no, yung mga bago mag 21 years old, sila ay PWD na wala talagang kakayahan na magtrabaho, no. Yes, sila po ay pasok sa iyong primary beneficiary. Hindi mo pwedeng sabihin, Ma'am, nag-away kami ng asawa ko, ayoko po siyang maging beneficiary ko sa SSS. Meron naman po akong anak, 35 years old. Yun, gusto ko po, siya na lang ilagay ko sa primary, pwede po ba yun? Hindi po pwede yun. Okay? Laging yung, madali lang to guys, pag sinasabing primary, legal spouse agad to at below 21 years old yun na anak. Ang next naman sa order of beneficiary ay secondary beneficiary in the absence of primary beneficiary. Ibig sabihin po, pag wala kang primary beneficiary, secondary na po ang susunod. Let's say for example, single naman si member or si pensioner. Or kaya naman patay na si legal spouse at wala nang below 21 years old na anak. So wala ka ng primary beneficiary. Magpuproceed tayo sa pangalawang order of beneficiary kay SSS. Yun po ang secondary beneficiary. Ito po yung magulang ng member ni SSS. Ang tanging nagmamay-ari po ng secondary beneficiary ay magulang nyo po, parents ng member. Hindi mo pwedeng sabihin, Ma'am, pwedeng yung partner ko na lang ilagay ko po sa secondary beneficiary ko. Ayokong nandyan yung magulang ko sa secondary beneficiary. Hindi po pwede. Ang secondary beneficiary, tanging magulang po yan. Parents. So next naman na order of beneficiary sa SSS, in the absence of primary and in the absence of secondary, tsaka po papasok itong designated. Ibig sabihin walang primary, walang secondary, tsaka papasok ang designated beneficiary. Ngayon, kapag nakapag-update ka ng beneficiary mo sa SSS, tapos nag-over 21 years old na yung anak mo, siya po ay iyong designated beneficiary. Hindi na siya pasok sa primary, nasa designated beneficiary mo na siya. Nandun siya sa SSS record mo as your beneficiary. Pasok po siya sa designated dahil siya ay over 21 years old na po. Ngayon kapag tatanungin mo, Ma'am, paano yan kapag mamatay na ako? Ibuhay pa naman yung parents ko tapos nasa designated beneficiary ko rin ang anak kong over 21 years old. Sino ang makapag-claim ng benefit? Again, meron tayong order of beneficiary. So kung buhay pa si secondary, wala kang primary, buhay pa si secondary ang makapag-claim. Hindi si designated. Nagigets nyo? Ngayon po, dito sa nag-comment, no? Yes, makakapag-update ka or makakapagpalit ka ng iyong beneficiary sa SSS. Pero tanging sa designated ka lang po ha. Kasi kung meron ka pong primary, kasal ka, meron kang legal spouse or below 21 years old na anak, hindi mo sila pwedeng burahin basta-basta sa SSS. Okay? Not unless meron kang mga supporting documents. Halimbawa, legally separated ka na sa iyong
partner. So, pwede mo yung ibigay kay SSS as supporting documents para matanggal siya sa iyong primary beneficiary. Pero pag wala yun, wala kang ibang magagawa. Tanging siya ang iyong primary beneficiary. Okay? Pero pagdating sa designated, let's say for example, before, no, dati nilagay mo yung pangalan ng kapatid mo doon, ngayon gusto mo na siyang burahin. Kasi meron kang anak na gusto mong ilagay na beneficiary mo doon, pwede po. Mag-update ka lang kay SSS sa E4. Doon sa E4 form, sa beneficiary na tab, meron po doon for deletion. No? I-click mo yung for deletion, ilagay mo yung pangalan ng gusto mong i-delete na beneficiary. Halimbawa nga yung nilagay mong kapatid, ilagay mo yung pangalan mo doon, tapos deletion. Tapos, maglagay ka ng pangalan na gusto mong ilagay na beneficiary mo, tapos add, meron dong add or updates. And then the last one na order of beneficiary is the legal heirs. Ito na yung wala ka na ngang primary, wala ka ring secondary, wala ka pang nilagay na designated beneficiary mo. So sa legal heirs na po ngayon magpo-proceed si SSS. Ito na yung sa Family Code of the Philippines, no, Family Tree. So titingnan na dyan ni SSS kung sino yung karapat-dapat na makatanggap ng iyong death benefits. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.